Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin ang lagay ng ating kalangitan na nakaka-apekto sa ating bansa. Kung mapapansin nyo or kung naalala nyo, meron tayong low pressure area sa may Quezon at Bicol region itong mga nakaraang araw. Yan po ay nalusaw na or tuluyan na pong nawala. Pero meron tayong panibagong low pressure area dito naman sa may West Philippine Sea. So, ganito po ang nangyayari kapag meron tayong medyo mahinang weather system. Relatively, ito pong area na ito pong malawak na area na ito ay broad o malawak na area na mababa ang pressure. Kapag ganito pong mahina yung ating system, usually nga ay lumilipat pa yung kanyang gitna or nagkakaroon niya ng multiple center. So, kanina naging dalawa pa po yung ating low pressure area o naging dalawa pa yung sirkulasyon niyan. So, meron tayong low pressure area sa Quezon at meron tayo sa West Philippine Sea. Pero again, gaya ng inaasahan, hindi natin nakikita ang maging low pressure area or hindi natin nakikita ang maging bagyo yung nandito sa may Bicol region at Quezon at tuluyan na nga yan nalusaw. So parang naglipat lang yan o lumipat po ng kanyang gitna or center. Sa ngayon, wala na po yan. Isa na lamang po yung ating low pressure area at napunta nga dito sa may West Philippine Sea yung ating binabantayang low pressure area. Ganun pa man, ito po ay meron tayong mga pag-ulan pa rin na possible dyan. At meron din po yung paghila ng habagat. Ito pong ating binabantayan low pressure area, ngayon ay nasa medium o katamtaman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Dahil nandyan nga po yan sa dagat, sa may West Philippine Sea, pero yan po ay palayo na sa ating bansa. If ever tumaas pa ang tsansa niyan maging bagyo, maaaring nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong low pressure area natin ay huling namata ng Pag-asa sa line around 250 kilometers west ng Dagupan City. Sa may Pangasinan, nandyan nga po sa may West Philippine Sea. Ngayon, silipin natin ang mga posibleng pagulan at ang lagay ng ating kalangitan nga na nakaka-apekto sa ating bansa. Dahil nga nalusaw at lumipat din yung ating gitna or center nitong binabantayan nating low pressure system, nabawasan po yung ating mga pagulan significantly sa malaking bahagi ng ating bansa. If ever may mga pagulan tayo, ito po ay mga scattered o mga posibleng kalat-kalat na pagulan na lamang dito po sa ilang bahagi ng mga kabundukan ng Cordillera at ilang bahagi ng Northern Luzon. Pero kung mapapansin nyo, nagpapakita na po o sumisilap na po yung ating araw sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, maging dito sa Bicol region. Kasama na po dyan ang Metro Manila. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga afternoon showers na lamang at thunderstorms. Ganun din po sa area ng Cavite at Batangas. Kahapon pa, kasabay ng paghina ng ating low pressure area, nabawasan na po yung ating mga pagulan dyan po sa mga ilang areas na aking nabanggit. Pero, ito pong area ng Palawan at Mimaropa, particularly ang Mindoro at Palawan, maging dito sa northern portion ng Palawan, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan dyan. At meron pa rin tayong mga posibleng thunderstorms dyan. At meron din tayong mga nararanasan thunderstorms dyan sa kasalukuyan, maging dito sa ilang parts ng Western Visayas at sa Buanga Peninsula. Although yan, medyo maninipis po yung ating kaulapan dyan, mataas pa rin po yung ating mga possible na thunderstorms. Ngayon, kasabay po ng unti-unting paglayo nitong ating low pressure area, hihina rin po kung mababawasan pa yung ating mga pagulan sa mga susunod na araw. Bukas, may epekto pa rin po yung ating habagat o southwest monsoon dito naman sa western section pa rin ng Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ang malaking bahagi ng mainland Luzon, kasama po dyan ang Bicol region, relatively mababawasan po yung ating mga pagulan. Again, afternoon showers at thunderstorms na lamang ang ating mga posibleng maranasan. Yun nga, tuwing sumasapit po ang hapon at gabi. So mag-ready pa rin po tayo dyan if ever meron tayong mga possible na mga pagulan gagaya niyan dahil malalakas na pagulan pa rin po yan. Although hindi naman masyadong nagtatagal. Samantalang, ito pong areas ng Caraga at Davao region, meron tayong parang mga grupo ng kaulapan dyan. So part yan ng ating intertropical convergence zone. So medyo mababa yung ating pressure dyan. Kaya mataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang panibagong low pressure area. Pero bago tayo matapos, talakayin muna natin itong La Nina Watch na ipinalabas ng Pag-asa. So naglalabas po ng La Nina Watch ang Pag-asa kapag nasa around 55% higit pa ang tsansa na magkaroon tayo ng La Nina. Ayon sa Pag-asa, meron tayong higit sa 55% na tsansa na magkaroon ng La Nina sa huling bahagi ng taon mula September hanggang December. Yung ating inaasahang La Nina, ayon din sa Pag-asa, ay short-lived lamang po at weak o mahinang La Nina. Ganun pa man, nagtataas ng La Nina Watch ang Pag-asa para makapaghanda at makapagbantay po tayo sa posibleng maging epekto nito. Dahil historically or kadalasan, kapag meron tayong La Nina,
is mas marami tayong natatanggap na pagulan at dumadami rin po yung bilang ng bagyo. Again, wala pa po tayong kasalukuyang La Nina conditions. Nasa La Nina watch pa lang po tayo. So bantayan po natin yan sa mga susunod na buwan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.